si Inigo, si Raymond, at saka si Darius para pakita sa atin yung malalaking ganito. Teka lang, saan na ba pumupunta? Papalandingin ko lang sandali. Itong mga ganito ay mga ilang oras lang to. Ito tinatawag na indoor chopper o sa loob ng bahay. Pwede kang pagtimpla ng kape niyan, kunin yung mga labahan mo. Hindi, okay lang. Hindi yan yun. Iba yun. Anyway, kasama natin si Toti. Okay, Toti. At saka si Inigo, Darius. Magandang umaga sa inyo. Sir, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, no? Hindi, magpapatumpik-tumpik pa pala ako dahil maraming batang nanonood sa atin ngayon. Mga ano lang, mga 10 seconds lang to. Tuturo ko sa inyo ang iba't ibang parte ng eroplano. Okay? Ito ang tinatawag na cockpit. Dito nakaupo siyempre yung piloto. Itong pinaka-gitna niya, ayan yung fuselage. Tama? Mainframe, ito yung pakpak niya. Okay? Pagkatapos itong dulo nito, ay ang tinatawag na cowling. Yan, kailangan yan. Bilog kasi dito nakalagay yung makina. Protection yan sa mga ibon na dumaraan para hindi masira yung makina at saka sa mga alikabok na rin. Yan. Pero paano nga ba magpalipad nito? Ito na yung mga sinasabi ko. Bro, magandang umaga. Itong mga choppers na to, ano-ano bang klase itong mga nandito sa harap natin ngayon? Good morning. Good morning. Actually, ito yung XL Fury, Okay. American helicopter to. Ito naman, this is my helicopter. It's a Hirobo, it's Japanese. Okay. And we compete with those helicopters. Anyway, pare, ano ba yung step-by-step na proseso sa pagpapalipad ng eroplano? Eroplano ng chopper, ano yung una nating kailangan gawin? Well, first of all, after on yung control and everything, ang pinakamahirap na step sa helicopter is what you call hovering. Okay. Yung nakatigil lang siya na ganyan, yung kagaya nakikita mo, like sa yung ABS-CBN chopper nyo, di ba nakatigil siya, tapos nagka-camera. Yun ang pinakamahirap. Bro, ang daming nanonood sa atin ngayon sa Pilipinas, sa abroad. Gusto nilang makitang lumipad tong chopper na to. Baka pwede, paliparin na natin. Okay, ready? Mga kaibigan, eksklusibo po sa segment ng inyong Kuya Louie dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Magpapalipad tayo ng remote control or radio controlled choppers. So, ayan, sineset up nila ngayon. Nilalagyan nila ng gasolina. Pagkatapos, para rin totoong chopper to, no? Medyo mabusisi pag sisimulan mong paliparin. At dito po sa atin, pakikita natin sa kakaibang perspective o tinatawag nating bird's eye view, yung makikita. From the taas, meron kaming kinabit na special na camera. Naku, sigurado magugustuhan nyo kung ano itsura ng chopper na to pag nasa taas. Okay, ayan yung bird's eye view na yan, no? Oo, ayan, no? Nagpalipad nga ako kanina. Ayan yung chopper ko, maliit. Pero yung isang medyo mas mataas, yun yung malaki kinabitan. Eto na, lilipad na isa. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ayan. Bro, ano? Malapit na ba yan? Baka si Ate Aida nandiyan na. Ready na? Oh, ito. Ayan. Yung chopper na ganito, sir, gaano ba si Darius? Bro, gaano ba tinatagal niyan sa taas? Pati gaano kataas nililipad niya? Depende sa fuel, no, kung paano kalaki. More or less, mga 15 to 20 minutes. 15 to 20 Yes. minutes. 15 to 20 minutes, tapos ano yung gasolina yung ginagamit nyo dyan? Nitromethane ang tawag sa gas niyan. Okay. So nabibili lang yan sa hobby shops. It's different from pump gasoline yung nabibili para sa mga sasakyan. Okay. Tapos, bro, yung mga ganito eto hindi pambata to Alam ko, may mga insidente na mga may nasusugatan kasi tinatamaan ng LSC. Ano yung mga safety tips na maibibigay mo dun sa mga nanonood sa atin ngayon para maiwasan yung ganong aksidente at gusto nilang matuto namang magpalipad ng chopper? Yeah, before flying the helicopter, kailangan mag-training muna kasi hindi siya biro eh. Pag tinamaan ka ng blade, pwede kang masugatan. So, kailangan proper training muna. Magkakano yung mga ganitong klaseng mga laruan? Alam ko, medyo mataas yung presyo niya mga ganyan Depende sa like yung mga indoor, may mga 5,000. Nag-range yan, mga 5,000. Yung malalaki, hanggang 400,000 up. 400,000 Yeah, up. oo. Pagka sa ganitong klaseng laro, ano bang personal satisfaction ang nabibigay sa inyo? Kasi medyo mahal to Yeah, actually, may ano yan, may competition din sa ganyan eh. Pero nakaka-relax pag ganyan. Parang bumabalik kahit matanda na, pwede pa rin magpalipad ng mga eroplano. Okay. Itong mga, Toti, pwede mo ba akong sample ng mga exhibition dyan sa chopper mo? Sige. Yung mga walking the dog, around the world. Marunong rin ako mag-yo-yo. Ano Anyway, yung gagawin natin? Point, kaya mo yung point? bali ito, gagawin ko, yung papa-inverted hover ko. Kasi kung papaliparin ko ng malayo, hindi natin makikita sa camera. Yun. So, ito tinatawag na Makikita inverted yan. hover. Ayun pala yun. Hop, teka lang. Anong tawag dyan? Inverted hover. Inverted hover. Wow. Marami pa tayong ipakikitang mga ganyang exhibitions mamaya sa pagbalik ng inyong Kuya Louie. Pero mga kaibigan, sigurado akong yung mga bata ngayon, pati yung mga big boys, gustong sumali dyan. Sir, saan ba sila pwedeng tumawag para
makapag-rehistro o matuto magpalipad ng chopper Yeah, niya? we have madaming mga hobby shop sa Manila. We have Lil's Hobby Shop. Okay. And we also have yung mga electric dun sa Doc RC, dyan sa Makati. Okay. Darius, Raymond, Toti, Inigo, thank you very much, sir. Bro, isa namang magandang exhibition dyan bago tayo magpaalam. Anyway, ayan po, binigay ko na sa inyo mga kaibigan. Eto, mamaya lang, sa pagpabalik ng inyong Kuya Louie, susubukan kong sumakay dyan. Hindi, loko lang. Alam nyo, kahit na anong laruan, pwede sa inyo eh. Basta malaga, nag-e-enjoy kayo. Kahit ito lang, pwede na.